Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Mid-month of August 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakatawa na po sa inyong mga comments at sa mga nagka-personal reading. Maraming salamat din po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. Isa general reading, Kabayan Capricorn. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Yes, yung mga happiness, celebration with the loved ones o malapit sa puso sa nakita ko dito. No? Magbibigay ka daw ng effort kahit you are in a deep wounded situation o paghihirap. Ako nakikita may mga battle kang sinusuong pero gagawin mo ang lahat. No? Magkaroon lang ng pagbabago sa buhay mo. Or makamit mo lang ang mga wish come true mo sa buhay mo. Yan ang nakikita ko sa iba. Medyo gabi na, no? Hindi ko nalilagyan gaano ng light, no? Ito, kasi tulog na yung mga anak ko. Tingnan natin. Lagyan ko lang ng konting light. Capricorn, we have the horseshoe. There's a good luck na parating sa buhay mo. Siyempre, ingat ka pa rin kay Rat kasi may tao na hindi ka gusto or tao na may ginagawang hindi maganda behind your back. No? May mga darating pa rin with the forest na mga problema or mga situation na unclear. No? May mga sitwasyon na pagkalito, pag-aalinlangan, yan, may mga sitwasyon na ganyan. Mga problema. We have the bell. Yan, yung mga sitwasyon na gusto mong matapos or may mga hinihintay ka na resulta. Yan, medyo hindi pa ata siguro makukuha ng iba sa inyo. Siyempre, we have the angel. Yung iba sa inyo, may angel na maaring nagpo-protekta sa inyo, no? There's a guidance, spiritual guidance. Maaring, yung iba sa inyo, mayroong sinasabi sa intuition nyo na isang situation pero tinatalikuran nyo. Yan ang nakita ko. We also have the caterpillar. Ang nakita ko dito, may mga sitwasyon ako na nakita na hindi pa siya totally matatapos. Halimbawa, kung ikaw is medyo nagkakaroon ng problema, paghihirap with regards to your trabaho, o sa anong parte ng buhay mo yan, hindi pa siya totally darating. No? Sa nakita ko dito. Yes, may good luck. Ako nakikita dito, after na matapos itong mga to. No? Sa nakita ko dito kay Rat and the angels, kung someone's doing something bad sa'yo, huwag kang mag-alala kasi the angel is guiding you and the universe is also guiding you. No? Sa nakita ko dito. Ayan, may mga pag-uusapan na related ang family sorrow. May mga lungkot siguro ako nakikita sa iba with the family sorrow. And yung may mga situation ako na nakikita na magiging short para sa iyo. May mga problema na panandalian lang. Yan, maaring ganon sa iba, no? O ano man tong short journey. There's a short journey na mangyayari sa buhay mo. Okay, sa nakikita ko sa iyo dito, yun nga baka nga may mga family problem o lungkot ako na nakita dito. Siguro kayo more on ano ba to? Very privacy person. Yun na nakita ko.
Diba sa inyo siguro ano, parang nadidilig ako ng anak ko. Tulog na sila. Yan. Siguro napaka-privado yung tao, and then also you want to secure your house, your family, no, sa nakita ko dito. And then komportable iba sa inyo na nasa bahay lang, maaring kayo is more on working in the house, or mas na-relax kayo pag nasa bahay, yung nakikita ko dito. Nakikita ko rin sa iba, mag-ingat kayo ha, kasi medyo hindi maganda nakita ko, magkakaroon na ng mga someone want to abuse a power sa'yo, no? Or maaaring ikaw, ito, no? Sa nakita ko ito, magkakaroon na ng mga debate, magkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit ito, hindi pagkakaintindihan. Sa nakita ko dito, nakikita ko rin dito na may mga sitwasyon ako na nakikita na parang makakaramdam ka ng pain, maybe because of the physical activity na mga gagawin mo, or sa work, ang nakita ko dito. Siguro yung work mo is very hard work yan, masyadong busy, masyadong ang daming responsibility, masyadong maraming ginagawa. Kumbaga, na-abuse na yung power mo dito sa trabaho mo, maaaring gano'n, o sa anong sitwasyon ito, sa nakita ko dito. Nakikita ko rin na maaaring magkaroon ng mga paghihiwalay, o ikaw ang ihihiwalay mo yung sarili mo sa ibang situation o sa ibang tao, sa nakita ko dito. And then nakikita ko rin na may lungkot ako nakikita sa iba, may magtataas ang ego maybe sa iba, no? Or ikaw, maaring ganun. May nakita rin ako dito, ayun na, kung may mga dapat kang asikasuhin na related ang government, um, official building or authority, ang nakita ko dito. Baka may mga asikasuhin kang mga nag-expire na papers, documents, contract, or kung ano man yan, no? Baka may ganun, may mga na hindi pa natatapos sa nakita ko. And then nakikita ko rin sa iba na maybe you are dealing with the Aquarius, Gemini, Libra, Sagittarius. Ang nakita ko sa iba. Sinasabi dito, mag-ingat ka daw kasi may atake akong nakikita sa iba. May pag-atake. May pag-atake, may obstacle, kumbaga there's a violence na magaganap o mangyari sa'yo. Maaring may gumawa ng masama sa'yo. Di ba na dito si Rat? Oo, di ba? Sabi ko sa'yo, hindi si Rat, oh. May gagawa daw ng hindi maganda sa'yo. Maaring away, conflict, something. No, ingat ka rin. Tsaka may depensa mo yung sarili mo. Protektahan mo yung sarili mo. Kung ito is a situation na related ang black magic, siguro you need to protect yourself. Magdala ka palagi ng asin sa katawan, yan, o kaya yung mga protection sa mga ganyan. Kung ano man alam mo na protection, no, sa nakita ko dito. Depensa mo yung sarili mo. Yung mga chaos sa nakita ko rin dito na may mga mangyari daw na paghihirap, crisis, disaster, mga sakuna, panahon ng kagipitan, mga sitwasyon na maaaring kagipitan sa pera, maaaring kagipitan sa kabuhayan, sa iba, ganyan. May mga pangamba ka raw na mararamdaman, pag-aalala, may hirap, at may mga maaaring you want to surrender to something, maaaring ganon. Makaka-feel ka daw na you want to surrender, mga ganon. Siguro may darating ang bagyo o darating ang disaster nga sa buhay mo, magkakaroon ng mga distractions in life, kanya, mga trial, mga kamalasan, kumbaga. No? Baka yung bahay nyo o yung sasakyan mo lumubog, o kaya tinanga yung mga hindi mo unexpected, mga ganyan. Maaari yung mga unexpected na situation na darating sa buhay mo. Kaya may mga sitwasyon daw ako na magkakaroon ka ng self-control, mag-iisa ka, mapupokus ka dito, pag-iisipan mo, may mga siguro magkakaroon daw ng blockage sa'yo, magkakaroon ng delay.
Maaring madili ka sa trabaho, madili yung mga decisions in life mo, nagkakaroon ng blockage sa dinadaanan mo, ganyan. O yung mga pangarap mo sa buhay, pero magkakaroon ng blockage, mga ganyan. May sitwasyon daw ako na nakita na ibibigay mo yung iyong concentration. Yan. Pag-iisipan mo siyang maigi. Parang, isipin mo siguro kung ano yung mga dapat na solusyon, anong dapat gawin. Yan, nakita ko sa iba. Iba dito, mahilig magmuni-muni or mahilig mag-isa. No? Sa nakikita ko sa iyo dito, Capricorn, nagiging slow nga ang lahat, no? Kasi siguro, may mga situation na pinag-aaralan mo munang maigi, no? Siguro, inaalam mo muna kung ano talaga yung layunin mo sa buhay mo, kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ano ba yung desire mo, ano ba yung goal mo, no? Yan, siguro ganun. Kaya nagiging slowly but surely ang nangyayari sa'yo, nagiging mabagal ang lahat to achieve your goals na nakita ko dito. Yes, may mga parating talaga na hindi aasahan sa buhay mo na crisis, distraction, calamity, something, no? Sa iba, no? Sa nakita ko dito. Yan, may lungkot ako nakikita sa iba. Makakaramdam ka ng lungkot, either sa yung trabaho, baka sa trabaho mo, magkakaroon ka ng mga problema, yan, magkakaroon ng distraction dyan. And then, ang sinasabi dito, maaring may nangyari sa nakaraan na muling mangyayari. Ingat ka lang din, no? Kaya you need to be aware sa iyong kaperahan, sa iyong paligid, no? Sa mga tinatahak mong sitwasyon o tinatahak mong landas. Kailangan mo maging aware sa nakita ko dito sa iyo, sa iba. Sinasabi dito, this is the time na mag-focus ka sa sarili mo. Kasi sa ngayon kasi parang you're stuck. Stuck ka sa isang sitwasyon na nagkakaroon ng dissatisfaction. Minsan makaramdam ka rin na naboboard ka na. Ang daming question when it comes to yourself. No, ang sinasabi dito, may mga sitwasyon na on and off ka. Maybe you're still healing or may mga pinag-iisipan ka pa na sitwasyon na solution in life. And sinasabi naman dito, alam mo, ginigising ka ng taas. They offering you, or they always offering daw sa'yo ng opportunity or ano man yung opportunity sa buhay mo. Nag-offer daw siya palagi sa'yo. Binibigyan ka ng way o pagkakataon dito sa sitwasyon na to start a new beginning. Pero parang nakita ko na hindi mo yata siya napapansin or hindi mo na-recognize na yung offer na yun. Kasi you are focusing sa meron ka sa ngayon. Maaring ganun, no, sa iba. Kaya sinasabi ito, you need to start a new beginning when it comes to your life. Maaring hindi ka rin nakikinig sa intuition mo, sa iba sa inyo. And then, kahit hindi ka umalis sa situation mo, basta magbago ka lang siguro ng mga plano, decisions in life, or strategy. Maaring ganun sa iba. No? And sinasabi dito na may kailangan ka daw i-let go. Yun ang sinasabi. Yan, may kailangan ka daw i-let go. Let go the past. If there's a past na nahihirapan kang mag-move on, i-let go. I-let go mo na raw yun. Kasi it's done na. Kumbaga, it's over, no? Nagkakaroon ng mga sudden changes din sa iba when it comes to your pera, trabaho. Ganyan. Nakikita ko. Maaring when it comes to, I hope walang mawasak na bahay o mabuwal na bahay o masira ang nakita ko dito. May nakikita ko dito na na pag-uusap na hindi nagkakaintindihan.
ang nakikita ko dito, kung may karelasyon ka, sa tingin ko, hindi kayo nag-uusap. Matagal na kayo hindi nag-uusap. I don't know why, pero siguro, um, kasi nakita ko, isa sa inyo, hinihiwalay niyo yung sarili niyo. Yun yung nakita ko. Hindi, kung wala ka mang asawa, wala ka namang karelasyon, maaring ikaw, hinihiwalay mo yung sarili mo sa malalapit sa puso mo. Ganyan, sa kasamahan mo sa trabaho, maaring ganun. No? Nagkakaroon ng conflict or magkakaroon ng hindi man siya malaking conflict, hindi magkakaintindihan, hindi magkakasundo. Yan, magkakaroon ng hindi pagkakaisa. More on ang bawat isa sa inyo is maaaring ikaw, maaaring mas gusto mo mag-isa, ganyan, or yung kapartner mo if you have, kung meron ka man, ang nakita ko dito. May hindi nag-uusap eh. Hindi nag-uusap. Tagal na kayong ganito, na lagi ko nababasa sa'yo yan. Sa iba sa inyo, siguro nakita ko na may sitwasyon daw dito na halimbawa sa trabaho mo o sa karelasyon na lang. Trabaho or karelasyon. Hindi kayo compatible. Halimbawa sa trabaho mo, pagod ka na, hindi na yung stress. Parang nararamdaman mo na hindi para sa iyo yun, pero kailangan. Ay, ganun. Matagal mo nang nararamdaman niya, pero hindi mo maiwan. Hindi ka makapag ibang destination. Ganun din sa relasyon, maaring ganun. Na maaring magkaiba kayo ng thinking, maaring ganun sa iba, no? Kaya hindi kayo ganun nag-uusap. Kasi baka magkaroon lang ng away, o hindi lang kayo talaga, o baka lalo kayong magkaroon ng apoy. Ganyan. Nakikita ko rin dito na sa iba, hindi ko alam po ikaw or just a person na malapit sa puso mo na nang aakin ng hindi sa kanya. Maaring pera, karelasyon. Yan, maaring may third party sa iba. Basta may taong nakita ko. Ano ka, no? Makimkiming tao, no? Kahit na may nararamdaman ka, hindi mo sinasabi sa iba. Oo nga, no? Yung iba dito. May makikilala daw kayo na ano. Hindi ko alam kung may makikilala ka na... May nakilala ka ba sa internet? Sa nakita ko rin dito, nalilito ka. Parang iba dito, ano eh. Kung sa relasyon to, may third party nga. Maaring may tinatago ka or vice versa. Sa trabaho, kung sa trabaho ito, sa nakikita ko dito, kasi may sitwasyon ka na nag-aalala ka eh. Ay, may sitwasyon ka na nagja-jungling ka. Yan ko nga. Okay. Thank you po. Okay, so nakikita ko sa'yo dito. Capricorn. Mukhang ang dami mong gagawing priority. May mga gusto kang aksyonan. May mga multitasking ka daw na gagawin na related ang iyong family, friend, or maaring iba dito trabaho. May mga gagawin ka daw aksyonan. Mga multitasking, mga ipa-priority in life. Yan, may mga gagawin ka daw na gano'n. Siguro, may celebration magaganap sa iba at pinag-aaralan mo at masyado mong gustong perfectin ba to? Parang pinag-aaralan mo siya. May magkikita-kita ata na isang family celebration, something.
Baka may birthday ka na pupuntahan or married or gathering, something happiness, something joy. There's a collaboration ako nakita dito. No, merong mga wish come true ako na nakita na gusto mong gawin. No? Para sa iyong pamilya, para sa iyong kaibigan, para sa mga mahal mo sa buhay. Sa nakita ko dito. Ano pa nakita ko dito? May collaboration eh. May mga ano, no? Meron ditong batang nag-aaral. May nag-aaral, may anak ka ba? Yan, may batang nag-aaral. Iba dalawa, iba tatlo eh. Anak ano? May wish come true ka daw na maano, matatanggap. Na may wish come true na parating sa'yo. O magbibigay ka ng kasiyahan sa isang tao. Ganun ang nakikita ko. Or vice versa tayo ha. Parang umumubulong, no? Yan, kasi baka madinig ng mga nagkaroon siya ng distraction. Ang hilig mong mag-isa. Bakit ano ka? Pag sa umaga masaya ka, pero sa gabi pala isip ka. And lakasan mo yung loob mo ha. O tamo, dalawa yung strengths mo. Lakasan mo lang yung loob mo. Magbigay ka daw ng effort, no? Move forward lang para daw ma-achieve mo yung iyong goal sa buhay. Para ma-find mo daw siya. No? Sa nakita ko dito. Kailangan, mag-think ka daw sa future, tsaka kailangan daw dito ng ang tibay ng loob to move on para makuha mo yung mga mahanap mo yung goal mo talaga sa buhay, ma-find mo yung mga gusto mong ma-achieve. Yan, nakita ko dito. Magbigay ka ng effort dito, lakas ang loob, no? Kailangan dito ng katatagan and you need to focus din ang sinasabi dito para mapagtanggumpayan mo itong success ng buhay mo. Yung mga goal and achievement in life. Kailangan mo mag-action. You need to create yourself, no? Kumbaga, kailangan mo daw mag-take a risk, no? Kailangan mong sumugal, ganyan. And create yourself again. Sa nakita ko dito. Mag-focus ka daw dito, jump to your fashion, and be creative. Kung ano man yung gusto mong gawin, ano ba yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo, diba? Yun yung nakita ko. Doon ka daw mag-focus at ibigay mo daw yung lakas mo doon at effort mo. Halimbawa, goal ko is makapag-abroad ako, makapag-travel ako. Well, ang gagawin ko noon, magte-take it action ako. Mag-iipon ako ngayon ng pera, di ba? Kahit pa unti-unti. Ganun. Example lang po yun. Ganun. You want to be independent, ano? Parang may sitwasyon na gusto mo nang kumawala. Nakita ko dito. Nakita ko yung lungkot mo. May mga sitwasyon ako na nakita na pinagsisisihan mo. Tingnan natin, bakit lumabas siya. Okay, meron daw ako nakikita na parang disappointment when it comes to a plan. Ako nakita, maybe plano sa trabaho, plano for travel, ganyan, mga plano in money. Yan nakita ko. Siguro nagkakaroon ka daw ng disappointment. Nagkakaroon ng sa iba siya ng distraction in life sa mga plano.
no? Siguro nagkakaroon ka pa ng doubt, ganyan. Maybe you are waiting. Siguro nagkakaroon pa kayo ng option, ganyan. Kumbaga, yung mga option nyo, nalilito kayo, hindi nyo alam kung alin doon. May mga sitwasyon ako nakita sa inyo na parang you don't know how to proceed. If you take an action or not. If you stay or go na. Yan, nagkakaroon dito ng preparation maybe sa iba or maybe may mga gusto ka pang i-discover at pag-aralan. Pero nakikita ko yung lungkot mo. Meron ako nakikita dito na hindi ko alam. Tignan natin. Bakit ka nandyan? May nagkaaway-away ba na related ang pamana? O hindi nagkakaintindihan? Ala, 2 tower to ba eh. Haloko na. Ingat ka ha. Kasi baka may mawasak na isang relasyon. Trabaho, family, mga plano, yan, kaperahan. Ingat ka. May nag-aaway-aaway nga dito, no? Kaya siguro yung lungkot mo na handun. Kakaroon ka na ng disappointment in life na related ang territorial. When it comes sa trabaho, there's a competition. May nakita rin ako ditong argument, battle, disagreement, may magtataas ang ego, may nagkakaroon daw ng depensahan. Yan ang nakita ko. May nag-aaway-away ba o hindi nagkakasundong kasamahan sa trabaho or magkakapatid o karelasyon? Hindi ko alam kung anong related sa'yo ng matanda. May matanda kasi ako nakita dito eh. Hindi ko alam kung nanay mo siya, relative mo siya, inaalagaan o sinusuporta mo siya. Yun nakita ko. You need to plan very carefully ha. Huwag kang magmadali. Baka kaya ka nagiging mabahal kasi parang pinag-aaralan na po yung mga bagay-bagay. No? Sino to? Wala. Alam mo, ang nakikita ko sa'yo dito, ayaw mong dumepende, ayaw mong sumandal sa isang tao. Halimbawa, kasi nagiging independent ka. Yun ang nakita ko. Pero handun yung collaboration. Pero you want to be independent. Sa nakita ko dito. Halimbawa, may asawa ka, may karelasyon ka. Hindi ka sumasandal sa kanya. Ganun. Kumbaga, kahit nahihirapan ka at may sitwasyon sitwasyon na you're like in the dark, ganyan. Problema, something ganun. Kinakaya mo siya. Iba dito, may trabaho ba kayo? Kasi may tao ako nakikita dito na na parang, hindi ko alam, hindi siya stable. Yung nakita ko. Maaring kayo is meron na rin kayong relax sa buhay nyo. Meron talaga dito. Alam mo, tamo to, queen. Tamo to, ha? Tingnan mo yan. Di ba ikaw si queen? Tapos, kung may partner ka talaga, hindi kayo nag-uusap. Promise. Hindi kayo nag-uusap.
Pero nandun yung collaboration, nandun yung magkasama kayo. Or maybe bihira kayo mag-usap. Ganun ako pa ito nakikita eh. Ganun. Binilak niyo ba yung isa't isa o hindi lang talaga kayo nag-uusap? Pero ano pa rin yung collaboration, yung partnership mo. Either sa kasama to sa trabaho o karelasyon o kaibigan o family ha. Yan yung sarili niyo. Meron din ako nakikita dito na may mga situation ako na nakita na ayaw mong harapin. Kumbaga, may takot ka sa sarili mo na ayaw mong harapin kasi natatakot ka na baka may masaktan, baka hindi maging maganda yung resulta kapag nag-crossroad ka, yun nakikita ko. Parang hirap kang magdesisyon sa ibang bagay. No, nagkakaroon ng choices in life. This is the time to face mo yung obstacle mo. Yung mga difficult na decision mo sa buhay, kailangan mong i-face yun, no? Harapin mo. The Magician. Bakit po? Yeah. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, parang kahit opiran ka, parang ikaw yung umiiwas. Yun nakita ko. O maybe vice versa to ah. Andun din yung part na maaring pinipili mo yung salita mo. Pinipili mo yung kaaway mo. Pinipili mo yung battle mo. Yun nakita ko sa iba. Ando kasi yung pag-iwas eh. Hindi ko alam talaga. May pag-iwas ako nakita. Maaring may mga sitwasyon ako na nakita na nalulungkot ka or malulungkot ka kasi may mga gusto kang gawin sa buhay mo. Parang you feel in conflict. Parang hindi ko nakita kompleto ka. Yun ang nakita ko. Pero nakita dito, inooperan ka daw. Pero, nahatak ka ng nakaraan sa iba o nahatak ka ng isang situation. Kaya hindi mo makita siguro liwanag. May competition din ako na iba sa iba. Sa iba may competition. Nasabi ko na data kanina yun. Yan, nakikita ko yung sadness, loss, or nagiging mahina ka, no, sa ibang bagay. Nandun kasi yung offer, pero parang tinatalikuran mo siya. Parang nagkakaroon niya ng option. Kumbaga, namimili ka. Yun na nakikita ko. May mga pinagpipilian ka. Kaya si angel mo, ginigising ka dito. May mga minamanifest ka. Parang handun ka sitwasyon mo na you manifesting for achievement, happiness in life, joy, ganyan. Pero, may mga bagay daw na ino-offer sa'yo, inatalikuran mo naman. Yun nakita ko. O hindi mo nare-recognize lang talaga. Kumbaga, hindi ka nagtatrust siguro sa intuition mo. Or maybe nga, may mga sitwasyon pa na kailangang gampanan o kailangang i-priority. Yung mga ganun siguro sa iba. Nakikita ko dito kung ikaw daw is mag-iiba ng decisions in life or you let go something sa buhay mo. Magkakaroon daw, lahat daw ng problema mo is magtatapos na. Kumbaga, kung haharapin mo daw yung takot mo at magkakaroon ka ng self-evaluation, lahat daw ng mo ma-accomplish. Kumbaga, magkakaroon ng fulfillment, achievement. Ganyan. Iba sa inyo may travel Yun nakita ko. Kung may ikakat ka na sa buhay mo isa-isa, nakita ko yan. Lahat daw ng wish mo sa buhay mo makakamit mo.
Kailangan mo daw pag-aralan ang lahat ng bagay. Sa nakita ko dito. Kailangan mo daw ilabas o malaman kung ano talaga yung kakayahan mo sa buhay, kung ano ba talaga yung layunin na gusto mo o desire mo. Yan. Ano ba yung mga minimanifest mo na kailangan mo aksyonan, kailangan daw mag-focus ka doon at mag-give effort. Yung sinasabi, you need to forward sa mga plano mo. Kumaga, it's time to grow, it's time to explore. No? Ilabas mo yung talento mo, ilabas mo yung kakayahan mo. Yun nakita ko. Kasi magkakaroon siya ng happy outcome. Nakikita ko. Arigato naman si God bless.